national budget because it still contains the contentious confidential and intelligence funds. Kasama po doon sa aming inaprubahan kagabi ay ang confidential and intelligence funds mismo ng Office of the President. That's 4.56 billion pesos. Pinakamalaki po among all agencies in the government. And kahit po merong mga proposals ang House leaders to realign the confidential funds of the OVP and DepEd, pero hindi pa po yan kasama doon sa inaprubahan namin kagabi. So, mapipigilan na magamit na naman ang contingent fund para sa confidential fund ng kahit anong ahensya. That's because the budget that we approved last night was budget without any single amendment. Nag-deliberate po kami sa Kamara. Actually, very compressed na ang aming timeline. Pero lahat po ng mga naging output ng debates, kung ano ang mga pwedeng ayusin, what possible amendments can be done to the proposed 2024 budget from Malacanang, hindi po iyon naisama pa because what Congress or what the lower house decided was to form a small group. Yun na lang po ang magpo-process ng lahat ng mga proposed amendments, whether maayos man o hindi. Plenary session, something that we did not expect to happen. I thought sa committee level lang yan mangyayari, pero maging sa plenary ay nagawa po iyon. We said that dahil nag-raise po tayo ng ating objection sa pag-certify as urgent sa 2024 national budget. Supposedly, kung certified urgent ng isang bill, it should be approved right away for immediate implementation. Pero ito pong 2024 national budget, kahit in-approve po namin last night, hindi naman magagamit agad ang 2024 national budget kasi ngayon pa lang po ay September 2023. Also, there's no emergency or public calamity that warrants the need for us in the lower house na aprubahan agad-agad ang national budget. At future members of the House and even our citizens, meron pong reference sa ano ang mga nagiging proceedings ng kanilang mga elected public officials. So, kung hindi man tayo napakinggan, then that speaks more of the House as a body rather than sa atin na ginawa lamang ang ating trabaho to speak up for what should be really done, kung ano yung tama. At sa atin po, if we check the voting record of the Makabayan Coalition, including Kabataan, Gabriel, and ACT, sa dami po ng mga pinasang bills sa lower house, ilang percent lang po dyan ang no yung aming boto, which means kung nakita naman namin okay ay isang bill, we vote yes to that. Pero po kapag hindi tama ang isang bill o mali ang proceedings sa House based on our House rules at sa Constitution mismo, then kailangan po namin magsalita. We might not have the numbers inside the House, pero dala po namin ang aming prinsipyo. Dala namin ang paninindigan na dapat the voice of the people should really be heard and acted upon inside the lower house. Merong confidential fund or intelligence fund, then hayaan lang ang current na nangyayari wherein kahit ang mga agencies na hindi naman in line sa mandate nila ang surveillance or maniktik, ay mabibigyan pa rin ng confidential fund or intelligence fund. Also, ang decision ng House leaders, kahit na hindi pa ito incorporated sa version ng national budget, yung pagtanggal ng OVP and DepEd confidential funds, that is a step in the right direction. Ngayon, para tuloy-tuloy na nasa tamang direksyon na talaga tayo, dapat dagdag pa sa OVP at DepEd, ang iba pang mga agencies, tanggalan na rin ng confidential funds. Since in our country right now, malinaw naman ang mga dapat pagkagastusan. Wala nang dapat isekreto. And also, saan dapat i-realign yan? Kung ma-realign, hindi sa iba pang mga confidential fund, i-realign na po sa mga ahensyang nangangailangan.